Ito na ang inaantay ng mga tao kung super team nga ba talaga, and also without 1 GDL for today's game. Converge Fiverr Xers versus Meralco Bolts. Recap muna natin yung game before the takeaway. So, first points ng Meralco Bolts, simple PNR action, pagdating ng help, swing pa sa corner, 3-point shot para kay Chris Newsome. Para naman sa Converge, ibababa lang yung bola, tapos hawak na ni Policarpio, okay, siya na yung magkikreate, 3 points para sa Converge. Pagbalik sa Meralco, ito yung sinusunod talaga nila always. As in, every game nating nakikita, they always attack the paint, tapos pag may nag-collapse, be a willing passer. As in, marami silang sinusundan sa kanilang system. Meron ding yung screen action, tapos mid-range ng mga guards. Basta tuwing may help, extra pass palagi sila eh. Balance lang yung shot creation ng talent and yung team play. Ito Converge, yes, pasok tong tira na to, pero kita mo na wala talaga eh. Feels like they're only playing pick-up basketball. Bahala na talaga yung talent. At syempre, kailangan nating isama tong posterized dunk ni Newsome kontra Kyler Kelly. Damn, grabe, meron pang ganito si Newsome. Siguro yung magandang ginagawa ng Converge, especially sa start ng second quarter, is yung paghanap nila kay Justin Arana. At least meron silang point of emphasis sa offense. Pero pansin natin yung difference ng action for both teams. Meralco is maraming easy shots, merong flow yung offense, merong direct things na gagawin. Unlike dito sa Converge, it's just lahat ng tira puro contested, bihira kayong makakita ng clear opening sa kanila, walang galing motion, kung meron man, emergency passes. Dito, magke-create si Mikey Williams, 2 points para sa layup. Pero syempre yung Meralco, like I said, balance naman talaga sila. Minsan, pwede ka rin mag-isolation para makabawi si Jason Brickman sa kabilang banda. 3-point shot for him. Tapos syempre, pagbalik sa Converge, ano pa nga ba? Another pilit na tira na naman for Stockton. Pag ganito yung ginagawa mo buong game, fatigue at frustrations will come in. In the third quarter, magpaparamdam ng scoring si CJ Cancino plus yung import ng Meralco Bolts na si Jones will slam this one down. Here, grabe yung addition ni Jason Brickman sa team. Alam niyang nakahit siya ng outside eh. So, pump fake, then draw the defense, finding the open Cancino for the 3-point shot. Yung Converge, umaasa lang sa shot creation ni Stockton. Pero yung mga ganito nga is not sustainable sa buong game. Unlike yung Meralco kanina, 'di ba? Shot creating si Cancino. So this time naman, he will come out on a play, popping out sa 3-point area. So pinasa ni Brickman, 3-point shot. Ganyan yung sinasabi nating balance, hindi yung kada action puro isolation. Sa final period, nilaban na lang ni Justin Arana pero wala talaga eh. So tingnan nyo nga tong clip na to sa timeout ng Converge. Naglalagay na ng corner. They're loading. Ito na yung ginagawa nila. Sinong gitna? Pagkakuha. Check. Now, pagkakuha nito, if we can rotate here, go. Gitna lang natin na isa kung si Hans. Corner yan. Pabayaan natin, gitna lang natin si Hans. Huwag mo kukunin. Huwag mo lang kunin yung corner. Okay, heads siya lang. Pero kailangan natin loaded. Kasi hinahabol na nila yung corners. Look for Hans, huwag nyo nga hapunin. So ayun, sino nga ang masusunod para sa Converge? Coaches na magkaiba yung idea, yung isa kunin daw, yung isa wag na daw. Like, is this really a team? May instance pa nga na biglang 4 na coaches yung tamayo bigla to instruct the players. Parang sa mga interpolok na pati yung mga tito nagko-coach sa gilid. So kahit paulit-ulit, i-address natin yung problema na to sa kanilang coaching. Kahit nakakaumay pakinggan, pero ito talaga eh, walang sistema. Kung meron man, hindi naman nasusunod. Walang fearing main man sa bench. Respetado, pero hindi ka susundin. Yes, 2 talo pa lang to, pero kailangan talaga nilang magpanic. Muntik pa nga sana dun sa Macau eh. Sa import concern naman, for me, hindi siya yung problema. Kinuha nga siya para sa needs ng team eh. Defensive anchor at rebounder. Isang system player sa team na walang system. Hindi ka talaga tatalab sa mata ng mga tao. Aasa sila na mag-explode lang si Mikey Williams on any given day. Kailan pa yan? Araw-araw pa ba yan? Kahit mismo si 1GDL, sinabi na yung coaching difference dun sa podcast ng Let It Fly. Siya mismo nagsabi na more on isolation sila. Unlike nung nasa Lithuania siya na structured offense, simple basketball na basta open, tira, always swing the ball. Pero dito sa Converge,
lumalabas nga yung tunay niya na laro. Pero, it's not giving the result we want. Yes, maaga pa, pero they need to address it habang maaga pa. So, kaya ba, anong masasabi nyo sa current state ng Converge? So, let me know all your thoughts in the comment section below. This is Aegon Hoops. See you in the next upload. Bye-bye!